Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo'y higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, "May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tininan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang makita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang iyan." Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado, araw ng Mahal na Birhen, at atin po munang balikan ang mga mensahe na iniwan sa atin at nawa ay hindi natin makalimutan at lagi nating isa puso, isa isip at patuloy na pagnilayan. So, nung Lunes, atin pong narinig yung paalala ni Jesus. Ang sabi niya, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman o kasamaan, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Sa naranasan natin sa buong linggong ito, no? Simula nung Lunes, patuloy na pag-ulan, patuloy na pagbaha, ano ba ang punot dulo nito? Kasamaan, kasakiman dahil sa pera. Kaya ngayon, mas malaki ang kailangan natin para gugulin sa restoration ng mga tulay, ng mga daan. At ngayon, mamumblema, wala na naman tayong pondo. Pero meron naman talagang pondo. Pero dahil nga sa kasamaan, ito yung atin pong haharapin. Kaya sabi din ni Jesus noong Martes, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Lagi tayong pinaghahanda. Noong Miyerkules, ang sabi naman ni Jesus, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Kaya yung mga dasal natin, handa ba talaga tayo sa nakaakibat na responsibilidad? Kung gusto mong yumaman, handa ka ba sa mga responsibilidad ng pagiging mayaman? Nung Huwebes, ang sabi ni Kristo, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y mapagningas na ito. Sana, no, mas yung inaasahan sa atin na mas magiging matatag tayo sa ating pananampalataya, lalong-lalo na sa panahon na tayo po ay sinusubok
o nakakaranas tayo ng mga trahedya. Kahapon, ang sabi ni Jesus, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa, sa langit, ngunit bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Kailangan tayong mas maging mulat. Yung sinasabi nga, kailangan natin mas maging malawak ang ating pangunawa, ang ating pagtingin sa buhay. Kaya ngayon, sa ating kwento, may mga namatay, may mga pinatay, habang sila po ay nagdarasal, naghahandog sa Diyos. Kaya sabi ni Kristo, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang iyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Kaya nawa sa atin pong mga pagdalo sa misa, sa mga debosyon, sa mga pagdarasal, ang kailangan pa rin makita at yung kung saan tayo dinadala ng ating mga ginagawa. Tayo ba ay mas nagkakaroon ng lakas ng loob para lumapit sa Diyos, humingi ng tawad, magsisi sa ating mga kasalanan, at iayos ang ating buhay? Kahit maghapon tayo sa loob ng simbahan, kahit oras-oras, lahat ng misa, daluhan natin. Kung hindi tayo madadala nito sa pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan natin, baliwala ito. Hindi tayo makakapasok sa langit sa mga ginagawa natin. Ang tanging makakapagpapasok sa atin sa langit ay ang gagawin ng Diyos para sa atin. Ang magpatawad o ang patawarin ang ating mga kasalanan. Hindi natin kinakailangan pahirapan ang sarili natin, saktan ang mga katawan natin bilang tanda ng ating paghingi ng tawad. Mayroon tayong paraan na sinasabi at itinuturo, magkumpisal ka. Huwag mong babaliwalain yung paanyaya ng Diyos, yung paanyaya na ibinigay sa simbahan na ang paraan ay ang pagkukumpisal. Amen? Thank you.